Hello po, magandang gabi. Gandang gabi, Barna. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, Ma'am Kai. Ayan. Welcome po sa ating Senior City episode ngayong gabi ng Sabado, ika-22 ng Marso sa taong ito na 2025. Welcome po sa lahat, Burns. At ang ating episode ay, let me share. Yes po. So, for our episode for tonight po sa ating Senior City Kwentuhan, nasa pang-11 episode na po tayo sa taong ito. And ang tema po ng ating pag-uusapan ngayon ay mana natin sa Philippine Blue Economy. So, yung mana natin po sa PRM, it's Maritime Archipelagic Nation. Yun po. Kaya, Teka, yan. Yun na pala. So, yan ang episode 11 title, Mana natin sa Philippine Blue Economy in celebration of World Water Day. Yung kung masugid po kayong nanonood at sumusubaybay sa Senior City, may mga nauna po kaming episode na pinag-usapan namin yung mana natin para po sa isa sa mga nagdulot sa inyo ng Senior City episode ngayon, ang PRRM, kasama yung iba pa tulad ng Inat Philippines, SISO at Senior sa panahon ng COVID. Ang mana natin po, ang ibig sabihin ay Marine and Archipelagic Nation, ang Pilipinas. Pero ginawa nating mana dahil legacy po natin ito. Minana po natin ito sa ating may likha, sa ating mga ninuno, sa ating mga ah, nauna sa atin. So mana natin sa Philippine Blue Economy. At ang araw ngayon ay World Water Day, Burns, na? yes po. Sakto. Although Yeah. po, ano lang po, disclaimer, and for us to be clear din, na ang World Water Day po ay nakafocus actually sa, ano ba to? Glaciers ba? Yes po, yung tema po for this year. Pero parang nagawa po yung World Water Day in celebration po para magkaroon po tayo ng awareness and magbigay ng importansya at maging advocates po sa ating mga fresh waters. Pero yun po yung pinaka-focus niya. Pero with this po na legacy natin again yung Pilipinas and then the blue economy. Mamaya po sa discussions namin mababanggit yung inland water, kung parte ba talaga siya ng blue economy, yung mga ganon. So, yun po yung tuhog dito sa sineselebrate po natin at sa episode po natin ngayong gabi. Yan. Kung makikita po ninyo ang ating poster ay nagsasalarawan ng iba't ibang pictures dahil po ang ikakwento namin ni Berna ay ang katatapos lamang na isang malaking ganap noong March 18 at 19. At ito ay ang The Philippine Blue Economy Roundtable Discussion. Moving forward po ang kanyang focus. So yung pong larawan sa baba ng napakaraming mga magaganda at mga makikisig ay mga partners po ng una ay staff, mga partners ng PRRM, mga leader mangingisda unang-una sa lahat. At mga kapartner po namin LGU, Academe, at chapter members din ng PRRM. At dito po sa gilid, ikakwento namin mamaya kung ano yung sinasabi dito, lalo na po sa lower right, yung Philippine Blue Economy moving forward. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Tama ba, Burns? Wala na tayong nakalimutan. Yes din po. And Yan. itong event po na to sa SMX po naganap nung nakarang linggo lang or nung Tuesday, Ito Wednesday. lang, oo. So Parang fresh. ang tagal na. Ang dami nangyari. Okay. So, sige. Ay, Ang next natin ay yes po. And para po magkaroon kayo ng idea sa 2 araw po na event na to, ay papakita po muna namin yung day one highlights naman po ng last March 18. Ito po siya. Panoorin po natin.
Grabe, Yes ang dami po. nangyari. Ang daming ganap. At kung napansin niyo, napakakulay asul ng ah, event na yon. Pero bago din po kami magpalaot ni Berna sa topic na ito, ano po nga, sa dami ng nakita niyong larawan, ano, may Blue Economy, workshop group, may mga maraming tao. Ito po ang nangyari nung 2 araw na yan. Nagsimula po sa pag pagtanggap o pagkilala ng napakayamang blue economy potential ng Pilipinas. So, dito po ang sinasabi, the blue economy is a development model that aims to use ocean resources sustainably while preserving the health of the ocean ecosystem. This development model focuses on the sustainable management and use of natural and other resources in the maritime sector for economic growth and improved livelihood. Kaya po economy yung salitang ginagamit dahil pangkabuhayan, paggamit sustainably ng ating natural resources sa karagatan, at blue ang ginamit na salita din dahil karagatan po, napakagandang blue, medyo blue-green pero generally blue ng ating karagatan. The fourth Ministerial Forum on the Sustainable Development Strategy for the Seas of Asia noon pong 2012, almost more than a decade ago sa Korea, defined the blue economy as a practical ocean-based economic model using green infrastructure and technologies, innovative financing mechanisms, and proactive institutional arrangements for meeting twin goals of protecting our oceans and coasts and enhancing its potential contribution to sustainable development. Kung maalala nyo rin po sa in that episode natin po ng mana natin, binanggit po doon ang greening the blue economy. Kumbaga, dapat sustainable management, sustainable development ang ating blue, ang pag-manage natin ng ating blue economy. Dito rin po, bale para sa Pilipinas, sabi nga natin kanina, napakayaman ng potential ng ating blue economy. Ang Pilipinas po ay ang second largest archipelagic country, meaning isla-isla at mga karagatan around those islands in the world with 7,641 islands. It has a fifth longest coastline. Kung pagdugtungin po natin yung ating mga baybayin, uh, nag, ang total po niya ay 37,800 kilometers. About 80% of Philippine territory, representing 2.2 million square kilometers, is composed of territorial waters and exclusive economic zones. So sa atin po ito, pag-aari po ng Pilipinas, yung territorial waters na to na ang total square kilometers ay 2.2 million. So ganyan po kalawak ang ating katubigan karagatan. Pangatlo po, about 81% of all provinces sa nasa mga galing ng probinsya dyan na may mga baybayin katulad namin ni Berna at taga Cavite po kaming pareho. Kung bibilangin po natin ay 64 out of 79 provinces ng ating bansa. At higit kalahati ng lahat ng ating lungsod at lahat ng ating bayan o munisipyo ay may mga baybaying dagat din. And 2/3 of the Philippine population or 77.6 million ay ang mga populasyong nakatira sa ating mga baybaying dagat. So yan po yung ating konteksto ng blue economy. Sa pandaigdigang pag-unlad naman, meron tayong paulit-ulit din nating sinasabi dito yung SDGs or Sustainable Development Goals. At sa 17 SDGs po, ang number 14 ay life below water. At nandito po nakalista 1 to 7 yung targets natin for life below water o yung SDG number 14. Basahin na lang po natin, reduce marine pollution, reduce ocean acidification, regulate fisheries, protect and restore ecosystems, conserve coastal and marine areas, and subsidies that contribute to overfishing and increase economic benefits from sustainable use of marine resources. So yan po yung 7 target. 7 pala yun, Burns, na sa SDG 14 or Life Below Water, ang buhay sa ilalim ng katubigan.
Yan po. Baka Burns, ikaw naman magpatuloy nito. So, nung 2 araw po na yon ng roundtable discussion on the Philippine Blue Economy moving forward, yung unang araw po ay ikukwento ni Berna. Yes, ayan po. So, sa una pong araw na yon, kung nakikita niyo po, kanina may mga maritime transport, may tourism, yung mga ganyan. Yun po yun ay yung four key areas po kung saan nag-group po natin ang ating mga participants into four different workshop groups focusing on the key areas of the Philippine blue economy. So, yung first key area po dyan, nandyan po ang ating mga fisheries, yung aquaculture, and other marine-based products. So, nandyan po uh, grupo ng mga mangingisda, ng mga LGUs, and even private sectors at the same time na nakafocus po sa fisheries. And Akadim then, din, Burns. yes, Akadim. academic din po pala. Yan, thank you. And then, pangalawa naman po is on energy. And mamaya po sa dulo po ng episode natin ngayon, mamaya po pag-uusapan din po natin yung Earth Hour na medyo related din po sa energy to conserve and preserve our planet at the same time. Pero sa second po na energy naman, um, pinag-uusapan po dyan sa workshop groups yung Malampaya Fund, etc., on how we can get fossil fuels and gases, of course, na kinukuha po sa ilalim ng karagatan, life below water. And then, yung resources. And then, pangatlo naman po is yung maritime transport naman. Yung paano pa yung zoning ng ating mga karagatan, like pinag-uusapan, ano yung pwede nating gawin or action items for us to be able to get to be able to have that zoning talaga na ma-present man lang natin and then for us to be able to get that right. And then yung pang-apat naman po na key area natin is yung coastal and marine tourism kasi alam naman po natin Boracay, Palawan, lahat ng alam natin na beaches dito sa Pilipinas ay lahat yon dinadayo talaga ng mga turista. And then we have to make sure na sustainable din yung coastal and marine tourism natin na framework at the same time. So yun din po yung focus naman ng key area number 4 po natin doon sa workshop groups ng ating first day of the roundtable discussion po. Yan. Di ko lang kabisado kung sa pag pinag-usapan ng blue economy ay marami pang ibang key areas. Pero dito po sa roundtable discussion na ito, noong March 18, 19, ito po yung apat na susing topics na pinag-usapan na nagkaroon ng mga workshop groups na sabi nga ni Berna ay maraming iba't ibang participants, mga mangingisda talaga, mga PRRM po ay isang na-involve dahil co-organizer po pala ang PRRM sa malaking ganap na ito. Kasama po namin ang FBR, Legacy Initiative. So ito po yung sino pang mga kasama natin, sabi nga ni Bernay, academe, mga private organizations po na lalo nasa energy and transport and tourism, ay, even aquaculture pala na fisheries na industries or sectors. So yan po ang ating four key areas. Um, at yan po ang naganap sa Day 1, March 18. Isang buong maghapon po na talakayan, balitaktakan at may konting debate. Pero maganda po ang naging resulta ng mga workshop discussions na ito. Next. Ba't ayaw gumalaw? Yan. So, ito naman po yung day 2. Nagkaroon po ito po yung ilang key na mga activities, no? Welcome po dahil FBR Legacy Initiative, yung main organizer ng event. Yun pong Ramos Peace and Development Foundation. Ramos meaning po si dating Pangulong FBR, Fidel V. Ramos. Ang kanya pong apo na pala to, Burns, no? Apo, si Sam Ramos Jones na siya pong isang trustee ng RPDF. Nag-open at nag-introductory statement po si Sir Bobby De Ocampo. Siya po ang co-chairperson ng PFDR Legacy Initiative. RPDEV po ang kanilang acronym.
Nag-keynote po. Wala po siya personally or physically, hindi siya physically present, but he shared with the event a very excellent video. No? Si Honorable Jose Francisco Benitez, siya pong Director General ng Technical Education and Skills Development Authority. Naku, mali po yun. Mali yung TESDA. O TESDA. At siya rin pong, bago po siya naging TESDA Director General, siya po ay representative sa isang district sa Negros Occidental. Di ko po memorize kung anong distrito. At nung siya po ay congressman, siya po ang nag-author ng House Bill number 69 or the Blue Economy Act. Siya po ang lead author nito. Si Kong Kiko o ngayon ay DG Kiko. Sa ikalawang araw din po, si Dr. Shalito Abito very ably presented the results of the 4 workshop groups. Yun pong roundtable discussion ay meron din pong panel of experts at si Dr. Habito ang head ng panel of experts po na yan. Thereafter, yun pong report, kabuuang report ng roundtable discussion ay idineliver po ni Dr. Bobby Ocampo, ni Sir Ed De La Torre, at ni Dr. Habito. Sa panauhing pandangal po sa event na yon, si Honorable Lucas Bersamin, siya pong Executive Secretary and Chairman ng National Maritime Council. So yun po ang ganap sa ikalawang araw. So medyo heavy gut, pero at the same time, napakaganda po ng naging talakayan ng unang araw. Sa dulo po nung buong isa't kalahating araw ay nag-closing remarks po si Sir Ed De La Torre, isa sa original co-hosts ng Senior City Kwentuhan. Siya po ang Pangulo at Vice Chairperson ng Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRM. So dyan ito natatapos. So yun po yung a little background sa day 1 highlights. Ngayon, ako na ba, Burns, ang mag-share to ng day 2 highlights? Pwede rin Ay, po. ayun na pala. Yan. So, ha? Ikaw na? Sige po. Ako, eto naman. Pwede naman ako. Sige, share ko po ang day 2 highlights. Yan. So, karugtong po nung day 1 highlights na pinakita kanina ni Berna.
government, business, academia, and civil society. This is exactly the kind of collaboration we need if we want to move our blue economy forward. FDR Legacy Program and the Philippine Rural Reconstruction Movement, and stakeholders in the Philippine blue economy. Good morning to you all. We are the second largest archipelago with exactly 7,641 islands. Now let me go into the very rich discussions of the 4 workshop groups under the themes that have been stated. Baka pwede yung lahat ito ba yun? Upang gawin ulit natin ang presensya ng ating Panginoon. Anak ko, Mr. Cesar Hawak Jr. Maraming salamat. There was a 4th-year high school student then from Tayong Abra who remembers me teaching Latin and who remembers me playing basketball. And that is Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayon lang kami nakita, sabi ko, after so many years, tapos hindi ka na Executive Secretary, head ng National Maritime Council. So may pagka-symbolic ito. And next, nalaman ko, si FBR pala nagsimula itong blue economy ito. I did not know. And then we were told, naku, ang lola nila, volunteer sa PRRM, yung ugnay-ugnay ang nangyari ngayon, gaano ang nangyari? Kung naniniwala kayo na there are no accidents, there is always only providence, except we don't know until it's over. And I think towards the end of this, I could say, may providential nangyari ngayon. Nagtagpo-tagpo. Kasi nga, yung blue economy, ang ginamit ng PRRM na parang Tagalog framework namin naman ay mana natin. Maritime and archipelagic nation, our heritage. Yan po ang highlights in a way ng mga participants at saka ilang mga pananalita o speeches nung day 2. So yan po ang stop share pala, sorry. Yan ang day 2 highlights. Kung nakita nyo, dulo ng video ay sinabing the blue economy, mana natin. Dahil po para sa, at least para sa PRRM, ang framework ng mana natin integrates the blue economy framework into and parang blends it, combines it dun sa amin iba pang coastal resource management strategies like fisher folk organizing and capacity building,
meron pong partnerships with local governments and academe and other institutions, private institutions. So malawak pong framework ang mana natin at kasama doon ang The Blue Academy. So yan po ang ngayon, yun pong laman ng report na pinresent ni Dr. Habito ay binubuo po pa lamang po sa ngayon at magkakaroon po ng isang consolidated report. Mga ilang araw pa po ang magaganap bago mabuo yung report na yun. Samantala, meron naman po yung itong mga naaalala namin ni Berna na nangyari sa conference na yan. Bukod doon, Burns, ano pa ba ang ating yung ating mga Yes po. ang amin pong kasama, si Andy, ay matyaga pong nag-interview ng ilang mga participants doon sa roundtable discussion sa bahagi po sa mga partners po ng PRRM, sa mga mangingisda, may academe, hindi ko alam kung may LGU tayong na-interview na ipapresent ngayon, pero meron po kami ngayong i-share ni Berna na mga interviews. Pakinggan po natin yung kanilang mga mensahe. Maikli pong mensahe pero may kinalaman po sa Blue Economy at kung paano ang PRRM bilang isa sa maraming mga NGOs na nagko-contribute sa Blue Economy at meron nga po kaming special na mana natin ay nagtataguyod ng sustainable development ng ating marine, coastal at Blue Economy resources. So yung una po nating ma-interview ay si Ka Arnel. Siya po ang pambansang pangulo at na-elect po siya ng new term ng Pumalo MV. Ito po ay ang pambansang ugnayan ng maliliit na mangingisda sa Luzon, Mindanao at Visayas. Kaya po Pumalo MV. Pakinggan po natin si Ka Arnel Viray mula po sa Cavite City. Ako po si Arnel Viray, taga Cavite City, pangulo po ng pinalakas na ugnayan ng mga isda ng Cavite, mula po sa Luzon, Visayas at saka sa Mindanao. Ito po yung Pumalo MB at dito po sa event na ito ay malaki po yung nagiging pagtanaw doon sa mga issue, problema na kinakaharap ng mga mangingisda, partikular po sa Manila Bay. Ang Manila Bay po kasi ay binubuo ng limang probinsya mula po sa Bataan, Pampanga, Bulacan, Ecija at Cavite. At ang kabuhayan po na nakapaligod sa bansang libing ito ay puro mangingisda, puro maliit na mangingisda. At sa ngayon po, itong event na ito ay isang magandang arena upang makita yung naging desisyon ng Korte Suprema na pinayagan yung mga malalaking talakayan na pumasok sa 15 kilometro. Ang buhay po ng maliit na mangisda ay hayagang unang masasabi natin nasa laylayan ng kahirapan ng public. At sa ngayon po ay mukhang magkakaroon pang muli ng pagyurak sa buhay at kabuhayan ng mga maliit na mangisda nakapalibot sa loob ng Manila Bay. Pero hindi lang ito siguro sa Manila Bay makakaroon ng malaking epekto, kundi sa buong kapuluan na kapag pinayagan na makapasok ang malalaking talakayan sa lahat ng loob o lahat ng mundo, ay magkakaroon ng mas matindi na kahirapan sa buhay ng mga maliit na mga isda. Hindi lamang po kasi illegal fishing o maliit o yung komersyal na palakayan ang nagiging problema sa ibang lugar. In particular sa Manila Bay, patuloy yung tinatawag na dredging, quarrying, at yung mga reclamation na kung saan ay nagiging isang malaking bantak sa buhay pa rin ng mga maliit na mga isda. Una, nawawala yung kanilang mga bahay pagdating ng mga bagyo,
Kasi nagkakaroon ng sea level rise para yung alon, at yung mga alon na yun, tubig niya ay pumapasok sa bawat bayan. At doon nagsisimula yung malalaking pagbaha, nasisira yung kabahayan sa baybayin dagat, at pati mismo yung kabuhayan ay malaking epekto. So sa pananaw namin, itong ginagawa namin ito ngayon, itong seryeng ito, at natawag namin Blue Economy, ay baka maging tuntungan din para maging isang sagka doon sa mga nagpupumilit na sigilin yung kabuhayan ng maliliit ng manis. So, yun po ang isang nakikita namin sa potential na magkaroon ng mga ganitong serye upang may patupad yung gusto namin parating sa pamamahala. Medyo mahina po, siguro laksa na lang namin sa yung susunod na mga videos. Kung narinig niyo po yung sinabi ni Carnel, may ilan siyang mga punto. Yung isang mahalaga ay bilang isa sa mga maraming maliliit na mangingisda sa ating bansa, ay apektado talaga nung pinakahuling yung recent na ruling ng Supreme Court tungkol sa ating municipal waters, na noon po ay ang 15 kilometro mula baybayin ay para sa mga maliliit na pamalakaya, at yung mga commercial fishers ay beyond 15 kilometers. Ang Supreme Court ruling po ay binukas ang 15 kilometro na to hanggang kalahati po yata, at maaari nang makapasok ang malalaking commercial fishers, commercial fishing vessels. At nilagay yung 15 kilometro na yon ay para ilaan sa mga maliliit na mangingisda na simple, payak at maliliit din lang ang kanilang mga fishing gear. Pero ngayon po ay binukas ito. So isa pong malaking hamon para sa mga maliliit na mangingisda, at meron pong mga legal processes na nangyayari sa ngayon. Yung ikalawa pa pong nabanggit ni Ka-Arnel ay yung sa Manila Bay, particularly, na usapin ng mga reclamation. At sa iba pang mga karagatan natin ay merong quarrying, mining, ganyan, na nangyayari. At ito po ay hindi lamang nakakapekto sa kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda, kundi nabanggit po ni Ka-Arnel sa kanilang mga kabahayan kung saan sila nakatira, dahil ito po ay nagdudulot ng hamon tulad ng nanggagaling sa sea level rise at pumapasok at bumabaha po sa kanilang mga tirahan. So yan po yung si Ka-Arnel. Ngayon naman po ay isang mensahe o ano po yung kanyang napulot o naranasan mula sa Blue Economy Roundtable discussion ay si Camelinda Gloria, si Ate Mel ng Orion, Bataan. Siya po ay isa sa mga officers ng Sugpo or Samahan at Ugnayan ng Pangisdaan sa Orion. Yan po ay sa bayan ng Orion sa Bataan. Pakinggan po natin siya. Subukan ko pong laksan, pero ito na lang talaga yung maabot. Morning po. Ako po si Melinda Gloria from Pumalo, Bataan. Napakalaking opportunity sa amin na naka-attend kami dito sa Blue Economy Roundtable discussion. Napakasaya sa feeling na bilang kababaihan sa pangisdaan ay na-experience namin yung ganito. Dati, nagtitinda-tinda lang kami ng mga isda, pero ngayon, tinawag itsura namin na hindi namin nakalain na mangyayari sa amin to. Napakalaki ng naitulong nito sa amin. Maraming dagdag kaalaman para sa amin. Lalo na doon sa usapin ng Blue Economy, doon sa may topic kasi doon na napakalaking hamon para sa mga mangingisda, sa mga maliliit na mangingisda, yung doon sa pinasa na Supreme Court decision para doon sa mga municipal water. Kasi napakalaking balakid yun para sa mga maliliit na mangingisda. Kaya napakaganda ng discussion dahil alam namin na marami kami napupulot na
pwede namin i-apply para sa amin pang-araw-araw na gawain. Matututo kami makipaglaban, paano namin ito susolusyonan yung mga problema na yun. At napakasaya din dahil napakarami namin na-meet na mga tao, mga professor, mga scientists, mga na talagang napakalaking kapakinabangan para sa mga maliliit na mangingisda. Yan naman po si Ate Mel. Nabanggit din po niya ulit yung municipal waters at yung Supreme Court ruling. Yung aali-aligid po sa tabi niya. Mamaya ay maririnig din natin siyang magsalita. Isa din pong leader, kababaihan mangingisda. Sige, yung susunod po natin ay pakinggan ay si Sino? Eduardo Espinosa po. Eduarda Espinosa. Siya po ay galing sa Bacolod City, Negros Occidental. Siya po ay isa sa mga officers ng Negros Occidental Federation of Small Fisher Folk Associations or NOSFA. Matagal na pong provincial federation ng maliliit na mga isda ito. Siya po si Ed. Magandang hapon po. Ako po pala si Eduardo Espinosa Sr., isang mangingisda at presidente ngayon ng NOSFA, Negros Occidental Federation of Small Fisher Folk Association sa buong Negros Occidental. Now, nandito kami ngayon, may mga kasama ko rito galing from Western Visayas sa pag-attend nitong sa summit na ito. Tungkol po sa ating fisheries matter ngayon. Kung ano na sitwasyon ng ating kadagatan, kung ano na ang sitwasyon ng ating mga maliliit na mga isda na wala na halos makukuha na isda. Dahilan po sa maraming illegal fishing, bukod pa diyan, mayroon pa rin hindi natin maintindihan kung ito ba ay nakakuha ng permit ng mga minings sa ating mga shorelines area. Now, regarding itong mga illegal fishing na nag-contribute ng pagkawala ng ating mga isda sa ating karagatan, isa po itong problema namin ngayon, lalo na sa mga maliliit na isda, dahil wala na po kaming makukuha na isda. Kung may makukuha man, hindi na po makasustain sa aming pang-araw-araw na kabuhayan sa aming pamilya. Ang iba nga dyan, minsan minamonitor ko, sa isang araw, minsan na lang makakain isang araw. Dahilan po sa kukunti na talaga. Noon, ang time ko na mangingisda pa ako, nangingisda pa sa dagat, kasama ko yung mga kasamahan ko, alos okay pa sa amin, maligaya kami sa kinukuha namin, pero ngayon, alos hindi na po kami makakuha. So, ang isa lang punto namin kung bakit nandito kami, at masaya kami dahil binigyan kami ng pagkataon ng ating government o anong itong organisasyon na ito na marinig yung aming problema, yung aming daing. Kasi matagal na panahon na hindi kami nabigyan ng karapatan or mapakinggan man lang yung aming mga gusto mangyari sa ating fisheries. Isa pa po, may mga programa tayo about sa food security. Paano yung food security ng maliliit na mga isda? Lalo na yung sa area namin na wala na kami makuha isda. So ang food security, hindi tayo mabubuhay na, wala na tayong makakainin. At saka isa pa, yung lalong masama pa rito mag-asa lang tayo sa importer ng kakainin nating isda na hindi natin alam kung paano yung kinuha na makakasama ba sa ating kalusugan o hindi. Kasi problema namin yun kasi alam namin kung paano i-transfer yung isda. So, ibig sabihin, mayroon tayong problema sa ating kalusugan. So that's why nga, ang hiniling ko, lalo na ako sa Bacolod City, dahil nandun ako sa Bacolod City, station, gusto namin may magandang programa. Ang ibig sabihin, bumabase po tayo sa ating konstitusyon. 1987 Constitution sa Article 13, Section 7, sinasabi doon, the state shall protect, rehabilitate, and conserve our resources. So wala kaming narinig na may mga programa ang ating gobyerno, lalo ng BIPAR, sa mga programa ganun. Hindi kami binigyan, kahit na sinasabi naman sa kanila na mayroong programa ang ating gobyerno, ba't hindi kami pinapakinggan.
So, ang ibig sabihin, kung ang aming problema, bigyan ng pansin, bigyan ng solusyon, hindi ito makakreate ng mga problema namin sa kahirapan. Bagkus, makatulong pa kung ano ang mabuti para sa amin. Siguro po, inaano ko sa ating national government, kung pwede, mabigyan ito ng pansin para lang po sa kabubuhay naming maliliit na mga isda. Ayan lang po siguro. Maraming salamat. Ayan. So, madami din po siyang mga nabanggit. Na una na po dyan yung illegal fishing, tsaka yung mga mining din at the same time. So, dahil sa dalawang to, nakikita po niya na pababa ng pababa ang kanilang mga huli. At minsan pag context po ng food security, laging parang una nating naiisip farmers talaga. Yung ano nila, yung sapat ba yung inaani nila. Pero ganun din po pala sa fisher folks. And thank you, Sir Eduardo, sa pag-remind sa amin na may food insecurity din sa ating mga fisher folks. Yeah, thank you. Oo. Sige, yan si Ka Eduardo. Kita nyo naman, matikas pero senior citizen na po talaga si Sir, si Ka Ed. Sige po, ang atin pong pang-apat ay isa na namang leader kababaihan. Subukan po natin ibalanse ang tinig ng kababaihan at tinig ng kalalakihang mangingisda. Ito po ay si Susan Baliog. Siya po ay galing sa bayan ng Sibunag sa lalawigan ng Guimaras. Sa region, Guimaras? Region 6 o Region 8? Yan, nawala na ako. Si Kasusan po ay isa sa mga leader ng Sabang Fisher Folk and Farmers Association or sa FAFA. Pakinggan po natin si, wait. No. Susan Bantugan Baliog from Guimaras. Susan. Ulitin ko po para ma-view natin siya ng buo. Susan Bantugan Baliog from Guimaras, representing PRRM Guimaras, and I am in pharmacy in our municipality of Sibunag, and I am the president of Sabang Fisher Folks and Farmers Association, and also I am the president of Sabang Small Coconut Planters Association in Barangay Sabang. And ang masasabi ko lang sa session na inatinan ko ngayon, nakakabuti at it is very successful, it is very helpful to our energy problem in our country. And sana sa ginagawa natin ngayon, matulungan natin ang ating problema regarding sa energy sa ating Pilipinas. At saka nagpapasalamat din ako sa mga taong nag-sponsor dito. More power na din sa Philippine Law Economy. At saka sana po ay ma-implement at ma-successful ang ating mga proyekto na tinataguyod ngayon. Yan lang. Maraming salamat. Po si Kasusan, nabanggit po niya yung ano yung nabanggit ni Kasusan, Berna? More of like nag-share lang po siya ng experience niya na nakatulong sa kanya yung session na to na inatinan niya. Right. Salamat po. Saka sige. Saka naalala ko nabanggit niya, katulad ng iba pang mga leader mangingisda na kaugnay na katuwang natin sa ating mga Coastal Resource Management Project. Si Kasusan ay nabanggit niya, member po siya ng FARMC ng Sibunag o yun pong Fisheries and Aquatic Resource Management Council na meron ang bawat bayan o lungsod na merong mga karagatan o katubigan at pangisdaan. So siya po ay bahagi ng isang policy-making body na yan. Sige po, ang susunod naman po natin ay si Uldari Kohana po. Magpapakilala naman po siya mula po sa bayan ng Buwak sa Marinduque. Ako nga po pala si Uldari Kohana, taga Marinduque po.
Bali po, ang pinakamagandang sitwasyon po na nangyari dito ay isang napakalaking tulong po para sa aming mga mangisda sapagkat ninanais po namin na magkaroon po talaga ng isang departamento ang pangisdaan dito sa ating gobyerno. At the same time po ay ninanais din po namin na matulungan ang aming mga maliit na mga isda, lalo tigit po sa Marinduque, na kung saan labis na pinapasok ito ng mga malalaking pangisdaan. At ako po nananawagan sa aming mga kasama sa aming sektor na magtulungan po para ito'y maitaguyod at na mangyari po ang aming ninanais na magkaroon ng departamento ang fishery. Salamat po ng marami. Short but pero sobrang clear po ng kanyang panawagan, departamento para sa mga mangingisda. Na Department of Fisheries. Yan po si Kadari. Sige po, sunod po natin si Ate G o si Miss Virginia Abad po na mula din sa Cavite City. Pakinggan po natin siya. Si G. Abad ng Pumalo, Cavite. Masaya po ako na nakarating dito sa SMX. Naka-attend po kami ng Blue Economy. Napakalaking po bagay ito sa amin dahil naranasan namin na magkaroon ng bagong kakilala, mga namit namin yung mga iba't ibang klase ng mga pagkatao o antas na kalagayan sa buhay, kahit isa kaming maliliit na isda. Pero yung feeling namin dito ay para lang kami yung 3 days na stay kami dito. At yung mga natakil namin doon na mga matutunan ay maganda na ilalabas namin yung mga nanakit nasa baba at napapakinggan yung aming mga boses. Matapos itong araw na to ay dadali namin yung aming natutunan at yung mag-experience na nakita namin dito na experience dito. Sana maulit-ulit yung ganito. Yan po si Ate G ng Cavite City. Sunod-sunodin na natin. Ito naman po si Sergio Espital from Metro Manila. PRRM. Yes. Ito po. Hi, ako po si Gio Espital ng Philippine Rural Reconstruction Movement Metro Manila Chapter. Ang masasabi ko dun sa event, yung sinamahan ko na programa o forum is tourism sector. Isang masaya at medyo madaming trabaho na sektor ng sa blue economy natin, and one of the biggest contributor ng income sa ating mga fisher folks and fishing communities. And maganda yung nangyari dun sa mga discussions dahil na-discuss from bottom to top yung mga programa na kailangan isama dun sa aming proposal. And lumabas yung mga kailangan gawin and kailangan ikatok sa mga local government units ng stakeholders. Yeah. So ang mensahe sa mga sektor ay tuloy-tuloy na makisama at makiisa sa mga programa na mag-aangat sa lahat ng sektor ng Pilipinas. Yan po si Gio, siyang member ng Metro Manila Chapter. Ang isusunod po natin ay member naman po ng Rizal Chapter. Isa po ito sa pinakabagong chapters ng PRRM.
Pakinggan po natin si... Yeah, I'm Joel Espinelli from PRMSR. It's good to be part of this event. Being a new chapter, we're one of the newest chapter in PRM. This is not only a learning event, but because most of our members are from different sectors also, we get to pitch in and contribute to the other sectors here represented like energy, maritime, tourism, construction, fishing. So we're glad to be part of this. We hope to have more of these similar events in the future. Yan. Sige, next natin, Burns. Okay, good morning. I'm Dr. Francis P. De La Cruz, a Dean of College of Maritime Education by profession. Though I'm a member of the Philippine Rural Reconstruction Movement Rizal Chapter. Comments on the Blue Economy conferences there. I think this was the first time that I have attended a conference wherein parts, or not just parts, but all the crucial sectors of the maritime has been invited and attended, like the PPA or Philippine Ports Authority, Marina, Coast Guard, and Philippine Navy, including the private sectors like the maritime shipping and mining agencies. Well, on the part of the crucial role of these sectors in creating a betterment, the betterment of environment within the maritime sector, a lot of things has been discussed, including but not limited to the ecosystem, the effect on the ecosystem of the improvement in the maritime sectors like shipping, and of course the role of policymakers on developing rules and probably guidelines on how we have to protect and make our ecosystem, the marine ecosystem, sustainable. Furthermore, there are discussions on the improvement of the FDI, or the foreign direct investment in the Philippines, in line with the maritime sector, like for example, the bareboat chartering of vessels, and the improvements in the infrastructures of the ports and all of the connectivities when it comes to port. This includes the roads, etc. And in overall, I think it is a great opportunity for all of these sectors to come together and think and discuss in an open table all of the concerns regarding the maritime sector for the improvement of the blue economy of the Philippines. Thank you. Hello, I am Miss Pia Amabong Flores from North Cotabato Province, specifically University of Southern Mindanao, Department of Fisheries, and I was invited by PRRM to join them in this event. I can really say that this event is really one of the thing that you have to look forward to because of its significance and its impact. And I believe that each sector has a role to play in rural development and economic progress. And maybe my message is to, like the first words or the first thing that I saw when I came here, it's the words, those are the words, moving forward. So let's keep moving forward with the blue economy and PRRM. Ayan po. Ayan po. So, Yan po ang ilan sa ating mga Meron pa pong dalawa, pero
Pero meron pa pong dalawa pero baka hindi kayanin ng oras natin. At dahil meron pa pong isang mahalagang announcement. Pero bago po mag-ano na, yung siguro po ibabahagi namin yung more substantive na results ng Philippine Blue Economy moving forward na roundtable discussion in our future episodes pag nabuo na po yung final report. At this point, yan po yung aming ma-share sa inyo na may naganap na ganitong event at sinalihan po at nilahukan ng iba't ibang mga sektor, pribado, publikong sektor at lalong-lalo na ng mga maliliit na mangingisda. At ito po ay inorganisa ng FVR Legacy ng RPDev at ng Philippine Rural Reconstruction Movement of PRRM noong March 18-19 sa SMX Samboa. Diyan po natin tapusin ang ating episode ngayong gabi at may announcement si Berna tungkol sa mahalagang event din ngayong gabi. Yes po. So, in less than an hour, 30 minutes po to be exact, magaganap po ang Earth Hour. And ang Earth Hour po ay, in other terms lang po talaga, is the world goes dark for an hour para po to fight against climate change. And every year po ginagawa to globally and sineselebrate siya again every March 22 po para again ma-encourage ang lahat na turn off the non-essential lights for an hour. And yung initiative po na ito ay para po makapag-raise po talaga ng awareness sa mga major issues affecting the environment, aka climate change. And so, ito po ay actually na-launch noong 2007 pa ng Worldwide Fund or WWF. So, inaanyayahan po namin ng lahat. Mamayang 8:30 hanggang 9:30 po ng gabi ngayong araw na to. Sama-sama po tayo magpatay ng ating mga ilaw for an hour bilang simbolo po ng ating commitment para po protektahan ang ating planeta. Yan po ay poses ng kabataan ngayong gabi ng ika-22 ng Marso taong 2025. Diyan po nagtatapos ang ating episode. Abangan niyo po ang ating susunod na episode ng Senior City Kwentuhan sa March 29, sa susunod pong Sabado. At salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Paalam. Bye, Berna. See you next week. Bye.